Doon po, laking tuwa ko po at ako'y napaluha na ang sabi ko'y, ito na po ang sagot sa aking napakalaking problema. Kaya nasabi ko sa sarili ko, Ma'am Laura, ikaw po ang naging hulog ng langit para sa amin. Kaya wala akong sukat bayad po sa iyong nakabutihan, kundi ang panalangin. O si Angrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalala sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap nyo na laging nandito. What's up mga kalingap? Sa mapagpalang hapon ulit sa ating mga lahat mga viewers. Dito na naman tayo sa Barangay Ugod. Surpresahin na naman natin si Angeline, ang maglulo, ang maglula. Bisitahin natin mga kaibigan. At mayroon po tayong ibigay na naman para sa kanya. Pero bagong lahat po mga kaibigan, mga kalingap, dito po muna tayo. Mayroon pa tayong pinapaluto muna na pwede natin ipasalubong sa kanila. Malapit na yan, te. Sarap. Sarili mo ito, te? Yes, sa kapatid ko po ito. Ay, sa kapatid mo. Dito na tayo, mga kaibigan. Nunay! Nunay! Magandang hapon! Good morning na ba? Good afternoon po, sir. Good afternoon, nanay. Uy, nandito na sila, mga kaibigan. Kumusta? Yan, magtabi-tabi kayo dyan ni tatay. Kumusta ang buhay? Ganun pa rin po. Merinda muna tayo. Ito, meron tayong pang merinda. Bumili muna ako. Lagyan mo ng kape si sir. Baka Kumusta na, nanay? Okay naman po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Angeline, kumusta naman? Okay lang naman po. Medyo busy po ngayon kasi nagre-review na po. Kasi next week na po yung namin, midterm. Ito nga po, gumagawa nga po ako nung project namin. Pinapatahi kami ng damit para sa 1-year-old. Damit? Anong Baby damit? dress po, Ito po. ginawa nila. Kamay lang. Ay, Damit. kinakamay mo. Ay, ibig sabihin ikaw nang gumawa niyan? Opo. Tsaka Tapos na nga po siya. Dito na lang yung pantalon sa... bi. Tsaka ito po may Project nila yan. pajama. Pinaka-project ninyo yan. Opo. Ipapasok Kamay po lang, namin. pinapatahi po sa kamay. Bukas, ipapasa. Parang talaga, matutunan mo talaga habang tumatagal. Opo. Pwede mong ibinta yan. Pinapagawa po nga sa amin kasi i-donate daw po ng i-donate? teacher namin. Opo. Sa mga bata yan, yung parang siya. 1 years po. Mga 1 year. Mga 1 year old po. 1 to 2 years old po. Oo. Grabe, ikaw mismo gumawa niyan. Opo. Kamay-kamay lang. Opo. Ito nga po, tinatahi ko pa yung dito sa... Kailayan. Opo. Akala ko, makina. Pinakamay lang pala. Hindi po, dapat daw po kasi sa kamay talaga. Kasi chinecheck po nung teacher namin. Ganun ba? Opo. Ibang pala, pag nakikita ng na kamay at saka makina, makikita nila Ang Opo, ordin sa iba kanila, po kasi kamay. yung sa makina makina, parang... ibang yung tawag doon, yung daan. Daan. Opo, Daanan ng pagkakatahi niya. Iba yung kamay. Kaysa mano-mano. Yan ang project Ito po, nila, kamay kamay lang talaga. daw eh. Kaya kinakamay na lang. Ilang araw mong ginagawa yan? Kahapon po ako nagsimula. Yan, yung Tapos pati na. ng pajama niya. Opo, kahapon. Anong oras mo ginagawa? Sa umaga? Kahapon po, mga alauna. Basta pakatapos po kumain sa tanghali.
dubli-dubli ano. Paggabi, magre-review siya. Opo, mamaya magre-review naman po para sa recitation tsaka summative namin para bukas. Grabe, ano. May ano na rin talaga, may pag nag-aral ka talaga ng kolehiyo, may ano na, yung kumbaga yung talented na ang ano, Opo. kasi ma-upgrade na lahat ng pwedeng gawin. May kahanga rin ng isang estudyante na makakagawa ng ganyan. Kasi alam naman natin, no? Pagdating ng araw, ganyan din ang ating ano, para sa mga ano ba, sa ating magiging future, sa ating magiging pamilya. Di ba? Okay yan. Okay ang naisipan din ng teacher ninyo. Opo. Tsaka yung major ko po kasi garments. Ah, Sa ganun. pag- ano po. Garments talaga. Maganda yan. Dahil pagdating ng araw niyan, magagamit mo yan eh. Opo. Magagamit mo yung talento na iyan. Bukod na sa pangpamilya, pang sarili din. Diba? Opo. Tsaka parang hindi man po yung ganito kasi po, di ba tayo, ano po, araw-araw tayong sumusot ng damit. Kaya, ito po talaga. Kailangan yung damit. No. Mga pagdating ng panahon, pwede na siya maggawa, ipagbibinta. O, Kaya nga po na. ngayon uso na yung mga online. O, No, tapos ibibintan lang ng magiging hanap buhay na niya yan. No. Additional income po, additional income. Bukod na sa ano, bukod na sa pagpuputo sa kutsinta, meron pa rin yan. Kahit po baga mga teacher, sir, mga professional na, nag-additional pa sila. No. Nagtitinda sila ng mga ganyan, ng kung manong mga frozen food product. O yung mga teacher, nagtitinda pa yan, nag-additional pa. Kaya kailangan, kahit nakapagtapos ka, may additional income ka pa rin. Additional na income Opo. talaga. Malaking bagay din kasi yun na makakakuha ka ng additional na income, may panggastos ka rin. Lalo ngayon, sa panahon po ngayon, kung hindi magtulong yung babae, wala po talaga. Ayun talaga. Kailangan tulong-tulong sila. Tulong lang naman talaga yan. Ang buhay ng tao. Tulungan lang. Dahil sino pa naman ang ibang tutulong kundi ang ano lang din, sarili at saka yung pamilya. Mayroon mga ibang tao na tutulong, yung mga ano lang, yung mga nakaka-appreciate ba, yung gano'n. Yun ang tumutulong. Yung nakaka-appreciate sa kapwa, na parang natatouch din sila sa kalagayan. Kaya nga po. O, siyempre, kasi po sa ngayon, bira na po yung tao na may malambot na puso, mapakumbabang puso na naaawa baga sa kapwa. Ang iba, pag ikay naghirap, lalo kang aapi-apihin. O, di ba? Yung iba, parang kung sino pa yung nagigipit, siya nilang inahagupit. Parang pinagtatawanan pa nila. Kaya yung mga tumutulong po na iba, hindi naman lahat po, natatat sila, naaawa sila sa kapwa. Bira na po ang may pagkaawa sa mga mahihirap ngayon. Kaya yung mga naaawa sa mga mahihirap, may pusong parang malambot na puso nila na talagang napipil nila na talagang yun na kababayan nila talagang mahirap. Para silang nanlulumo kung nakikitang ganun baga yung sitwasyon. Naaawa sila sa kalagayan, yun, naawa sila kung ano man. Kaya marami ang pasalamat ko sa mga taong mababait na ganyan. Kasi bihira na sa ngayon po, sa panahon ngayon, bihira na ang ganyan na may puso kapares po kay Sir Rab. Yung ibang mayayaman, gwapo, hindi ka napansinin, hindi ka na nga tingnan. Lalo kung matanda ka na, kahit nga paupo sa bangko dyan sa jeep, hindi ka na paupuin. Parang nandidiri na sila. Kaya pero yan, si Sir Rab, Sir Bal, kayo po si Jose, yung makita nila na talagang ngaya kumo mahirap, o nakikita ko sa puso ninyo, parang lalo kayong, para kayong parang dinidikdik yung puso ninyo, nakikita ninyo na yung taong naghahirap, parang awang-awa kayo sa mga taong gaya namin na naghahirap, nakaawa kayo, parang ginaganon.
puso po ninyo. Kaya Sabi sabi ko, naman pala na yung ano mo, yung pagpuputod kutsinta. nagpuputo po ako ang isang linggo, mga 3 bis, ganyan. Pero yung ano, yung tinapan, Wala ito pa pala po. tinapa. Wala pa, mayroon na daw sa bulan. Yung mga Ayun, no? yung mga taga rito po sa diyan sa amin, nagsidayo na sa bulan. Pag dumating na diyan sa bulan yung tamban, wala nga isang buwan, nandito na yan sa amin. Kaya nga nag-iimbak na ako ng kusot. No po. Ayan po, tambak na, pinahakot ko. Nakatrapal para mayroon akong prepare ng panggatong. Pagdating dito ng tamban, at least mayroon na akong magagamit. Mayroon naman ako hanap buhay na pagtitinapa. Kasi kahapon, may nagbalita sa akin, nandyan na niya yung tamban sa bulan. Kaya yung mga taga ritong puso, nagsilusungan na doon. Tapos na ng bulan. Nagdayo na po sa bulan. Wala pang isang buwan, nandito na, uwi na yan dito naman yung tamban sa tapat namin. Doon, sabi ko salamat, sana po matuloy-tuloy ng paglabas ng tamban para Pero yung putod kutsinta, ano na, nagumpisa ka na. pang ano yan po, pang additional na mga paghanap buhay, nagagamit sa mga additional na mga, kung minsan ito, mayroon pa rin mga ambag-ambagan sa school, working unong mga kailangan pang anoy namin, Pang-project. o di medyo nagagamit pa rin. O ngayon, kung ano pang mga mag-ambagan doon, gaya nang bumibili din siya ng mga t-shirt daw, jogging pants, na pang PE. O, at least, mayroon kaming nagagamit kahit papano. O, Yan Jilin naman, di ka ba nahirapan ng Jilin sa bilang isang idok, no? Di ka ba nahirapan na sa school ninyo ngayon? Okay lang naman ba siya o ano? Medyo nahihirapan naman po pero kinakaya pa rin naman po. Oo. Kasi yung sa ano po namin, marami po talagang ginagawa kasi yung eduk nga po sa pag-teacher. Kaya ano, lalo na po nga yung malapit na yung midterm, talagang review po. exam nyo. Minsan, nung isang gabi nga po, 2:00 na ako nakatulog nun kasi gumagawa ko nung output na ipapasa kina umagahan. Grabe. Opo. Talaga todo ang ano talaga, ang pag-review talaga, ano? Opo. Ganun ba talaga, ano? Ganun ba talaga ang kurso na, ano, na Eduk. eduk? Mm. Opo. Palibasa kasi, hindi ko kasi alam nila eh. Kaya naitanong ko lang. Bilang isang estudyante na siyempre sa mga kaklase, wala ka bang mga naging kaklase na naging bully or ano man? Wala naman po. Ang kagandahan nga po kasi yung mga ka-blackmate ko po, nagtutulungan po talaga kami. Kasi parang ang motto namin dun sa block namin, walang babagsak, sama-sama kaming gagraduate. Kasi sabi nga po nung yung mga ka-blackmate po namin ngayong first year, yun na po yung makakasama namin hanggang graduate ng college. Kaya yun po, as in tulungan po talaga kami. Parang wala pong lamangan dun sa block namin. Yun ang kainan naman dun, ano? Kailangan talaga na kung maaari nga lang lahat kayo ipapasa. Opo. Walang babagsak, ano? Yun ang maganda. Opo. Yung gano'n na mga ika nga rules, ika nga. Kailangan sama-sama. Isang pakay na kailangan makapasa. Opo. Ganda. Ngayon nga po, parang yung sa block po namin, hinahati namin sa 5 group ata yon. Tapos, gagawa kami ng, kada group, gagawa ng reviewer. Tapos, send dun sa GC namin. Para, yung reviewer na yon, kada isang grupo, isang subject, yung gagawa nila ng reviewer. Para sabi nung mga namin, yung ka-blackmate ko. Ay, ibig Para- sabihin, meron din pala kayong mga GC Opo, sa school ninyo. meron po. Tutulungan po talaga. Sa school ninyo, ilang kayo doon? Ilang lahat kayo doon? Ilan kayong lahat sa mga
Sa Pati yung mga pupils nyo. Ano yun? Sa isang room, halimbawa sa isang room, ilang kayo doon sa isang room? 35 po. Kasi may isa 35. pong, opo, 36 po sana, kaso may, ay 37. Kaso may dalawang nag-drop. Kasi yung isa po, hindi daw po kaya nung magulang kasi dalawa silang nag-aaral. pinapag-aral ng college. Kaya yung isa na lang po yung nag-stop. Ay, meron pala yung gano'n na na kasalukuyan pa lang, bago pa lang, nag-stop na. Opo. Sayang naman. Oo nga po. Saka unang pa lang, unang taon pa lang. Kumbaga first sim pa lang na First sim. Oo. Sabi nga po nung namin mga instructor namin, sayang naman kasi nung yung sa pag enroll pa lang, syempre gumastos na siya. Tapos yung sa drug test namin, binayaran doon nasa 350 ata yun. Nagastusan pa siya. Sabi nga, sayang naman daw. Tapos magda-drop out lang pala siya. Hindi niya lang pinagpatuloy, ano? Opo. Sabi hindi daw po kasi kaya talaga nung magulang. Ng magulang. Yan ang problema ng mga magulang ngayon na medyo Ano wala. bang trabaho ng magulang nun? Bakit hindi nakayanan? Magsasaka lang libre yan. lang naman yun, libre naman kumbaga ang nyo na lang, yung pang-allowance nyo na lang. Malayo po talaga kasi sila. Doon pa po sila sa, Bundok. sa bundok O, po. ibig sabihin talaga, ang problema na lang noon, talagang allowance. Kagaya sa Allowance. allowance na. Bundok yun, malayo. Oo. Taga-alin yun. Bundok. Ang tatay nung anak buhay, magsaka lang po, nagtatanim-tanim ng mga upo. Ang pamasahe po ata magsimula doon papunta dito, nasa 100. Papunta pa lang. Oo, Tapos paano balikan. Balikan, dito 100 na. Opo, Ay, grabe, ang layo Dalawa talaga. pa po sila. dalawa sila. Kaya hindi po talaga kaya nung magulang. Kisa, kung mag-ano naman sila, kung mag-boarding, mag-board naman sila, siyempre magsama-sama sila magkapatid. Medyo makakano rin doon, medyo makagaan sa sa Oo. gastusin. Magbaon bigas. Oo. Pwede. Saka lang sila doon kung kung kagaya niya. Friday, sa weekend, hapon. Friday ng hapon. Pwede na mag-uwi. Balik na naman sila Lunes ng pwede umaga. dito ng hapon or Lunes ng madaling araw. Halos doon, di ba? Hirap din kapag wala ka talagang pang-allowance. Talaga. Mahirap. Kailangan lang talaga dyan, sipag at tiyaga. Yun lang naman talaga ang tanging Oh, ang panlaban sa estudyante, sa mga sa mga gustong makatapos. makatapos, no? Gusto niya matapos yung kurso niya. Tiyaga. Kailangan sipag at tiyaga lang. Tiyaga. Sipag. Tiyaga. Dahil kung wala ka niyan, siyempre ang kapupuntahan, Tsaka budgeting. construction kapupuntahan mo. Construction. Ang babae naman, yung babae kasambahay. Kasambahay na. Wala naman ibang mapapasukan kasambahay. 5,000 lang, 5 to 6,000 ang Maswerte na nga kung mayroon kang ganun, lalong-lalo na dito sa probinsya. dito wala. Sumahod ka ng mga 5 to 6K ang sahod mo, medyo okay na yun. Pero kung mas mababa pa roon, kukulangin yun. Dito sa probinsya, parang walang magpapasahod ng 5K o 6K Oo. Bira lang. sa Maynila. Pero kung dito sa probinsya sa atin, Kukulangin din yung 6K. tingnan mo yung Kahit trabaho natin, po nito, sir. 150 lang yung araw ba ganyan. Sino? Si Angeline. Si Angeline. Oo, nagtiyaga siya ng 150. Minsan Minsan buwan is 4-5. Minsan po nag-auwi pa siya ng 12 midnight. Sus, Delikado din yun pati. pinasusundo ko na lang. Oo. Kung minsan pinasusundo ko. Kasi hating gabi na, sarado na yung mga bahay. Oo. Uuwi yan dito. Matutulog siya. Pag alas 7:30 gigising siya, maliligo na. Alas 8 mamamalingki na siya doon. Magluluto na siya. Sa trabaho. Grabe. Pero pinagtiyagaan niya yon. 150 isang araw. Kaya yun talaga, ano lang, yung sipag at tiyaga nga, sipag lang talaga at tiyaga. Dahil kung wala kang sipag Ngayon at tiyaga, po nga, tinatawagan siya nung pinagtitindira niya dyan sa ukay-ukay, yung mga
sibuyas, kamatis, lahat-lahat. Nagtitinira siya noon nung grade 12 siya. Pag Sabado, linggo, ganyan. Ngayon, tinatawagan siya. Sabi ko, Nini, parang hindi mo kakayanin kasi yung review mo nga, natutulog ka madaling araw na. Wala ka ng time para tindira na naman dyan sa tinatawagan sana siya nung taga-Daragang nagtitinda dyan ng mga sibuyas. Paano noon, halimbawa, magpapasok siya doon, anong araw yun? Sabado o linggo? Linggo po. Linggo. Isang araw. Linggo. Isang araw. Maghapon. Binibigyan din magkano bigay sa'yo ni Diling? Maghapon? Minsan 300, minsan 350. Depende sa Sa binta sa nila. binibenta. Bintahan. Hindi. Pag medyo malakas yung benta, Oo. binibigay sa akin 350. Minsan nga po, binibigyan niya pa ako 400. Oo. Po. Tapos, yung binibigyan niya pa ako pamasahe. Tapos po, sir, yun ang ginagamit niya nung siya, high school. O doon na niya kinukuha yung pamasahe niya. Linggo-linggo nagtitindira siya dyan. Doon na kinukuha yung pamasahe niya. Dinadagdagan ko na lang kung kulang. Dinadagdagan ko. Kaya since nung nag-aral ito, nung elementary po siya, ang ginagawa niya, nagdadala siya ng kutsinta sa high school, sa elementary. May bitbit yan ang lagayan, tinitinda. Tinda siya doon? Opo, kutsinta. Paghapon po, sa mga bahay-bahay doon siya nakapwesto. Hindi na siya bumibili ng stick, naglilinis na lang siya ng tangkay ng nyug, yung bagong tangkay baga ng nyug, ganyan. Pinuputol niya. Yun ang pangtuhog niya sa fishbowl, sa kikiam. Paghapon, uwi siya dito, ubos na. O di, mayroon na naman siyang pamasahe nung grade 7 siya, grade 8, ganyan. Pero since nung elementary siya, nagdadala siya doon, kutsinta. Pinadadala ko pag umaga, Nini, pagdala na doon sa mga classmate mo. Pag uwi niya, may pera na siya. O di, hindi na akong bibigay baon. Tapos po, grade 2 ako. Yung tita ko po, nagluluto siya ng, yung minatamis po na Konserba, Oo. yung minatamis po na. Yung parang nyug Nyug. po. Parang bukayo. Yeah, opo. Ganun po. Tapos, pinapatinda niya po. Tapos yun, binibigyan niya ako ng 5 peso. Nagluluto. Ano ba yung ninyo? Yung tinitinda ninyo? Yung tinitinda ni Angeline sa sa school? Puto at saka kutsinta? Puto po at saka yung konserba po ang tawag dito po sa amin. Yung minatamis po na bukayo po ng nyug. Tinitinda po niya yun. At saka po pag recess, kinukuha siya ng teacher niya, pinababantay siya sa kantin. Ano ba yung binibigyan ka rin ba ni Luz na yun? Ikwenta mo sa kanila. Sila pinababantay pag recess sa kantin nung guro niya. Sinong gumagawa noon, Nay? Angeline, sinong gumagawa noon ng bukayo? Kayo na rin o sila? Yung Yung tita. tita ko po. Yung tita. Yung tita po niya, binibigyan na lang siya ng pira. O di, Tapos nga po, yung mangga po, Oo. nung marami po yung bunga ng mangga Mangga? dito. Opo. Opo. Ano naman ang doon? Parang lalagyan din ng matamis. hindi po, dinadala. Yung yung mangga, binibenta ko po doon sa school. Tagpipiso lang. Anong mangga yun? Yung Hilaw po. Indian Mingo? Opo, Indian. Oo, Indian Mingo. Piso isa? Opo. Piso po. Mura naman. Opo. Yung binta ng iba dyan, 7. Yung Dati po kasi nung Depende sa elementary pa ako, mga estudyante po kasi yung mga elementary student man lang kasi wala man yun mga pira. O, kaya yun ang ginagawa niya. Kaya since nung elementary ito, hindi man siya, nagdidiskarte na siya ng pangbaon. Opo. Tapos Kung- yung po, nung nauso po yung pabunutan, yung parang sa karton po siya, tapos may mga bubunutin doon. Tapos pag may nakuha ng 2 digits po, bibigyan ng 3 pesos. Ganon. Tapos yung yung tita ko naman po dati, pinapatinda po ako ng pugo, itlog ng pugo po. No. Yung nilaga na. Tapos binibigyan niya ako ng 5. Lahat po yan, pinagtitinda niya, itlog pugo,
yan sa mga school. Tapos dati po, si mamay nung nagluluto po siya ng yung sinapot may, O, maruya po. maruya po. Titinda siya, pinatitinda. Tinatawag na sinapot. Ano ba yung sinapot? Maruya. Maruya Ay, po. maruya. Po. Sinapot. Nilalako po dyan dyan po, sa may mga bahay-bahay dyan. Tapos, minsan si Papay pag may, po siya, may dala po siyang kamote, galing Hindi bundok. ko kayo natsatsambahan na gano'n na nagtitinda. Kamuti po, sir. Maliit pa yan, sir. Elementary, Elementary. Kikiluhin ko na yung kamuti. tagi 1 kilo. Lagi 1 kilo. Lalagay ko na doon sa basket. Kung bit-bit niya dyan, lako niya dyan sa mga bahay-bahay, 20-20. O, 20 Minsan po po, yung kilo. hinog na saging. Hinog na saging, yung Chinese latundan baga po. Opo. Ipa-plastic ko na yan. Bit-bit niya, 2 timba. Naglalako siya dyan sa mga bahay-bahay pag-uwi. Pira na. O, may baon na naman siya. Ganyan, kaya lumaki din po yan na. Ganyan, lako-lako na siya kung ano-ano po dyan ng mga paninda. Bata pa lang talaga. Opo, naglalako siya. Opo. Kaya hindi naman po, lagi naman siya may baon. Opo. At saka yung pira niya, hindi na siya nagbibili ng mga kung ano-anong pagkain kasi may mga tinda-tinda man siya. O doon na siya kumukuha ng snack niya yung sa school. Kaya sabi ko, since nung maliit man ito, hindi man ako masyado kasi sinasabayan niya ako sa kilos ko na, Nini, itinda mo ito. O magtitinda naman ito kung ano-ano dyan ang mga paninda. Gulayin, dyan. Naglalako siya ng mga gulay-gulay. Tinuruan mo ba rin na si Angelina maggawa ng puto sa kutsinta? Opo, marunong yan sa Marunong din yan? Marunong po yan sa kutsinta. Marunong yan. Talaga, Marunong siya. Kaya pag naluluto na, kinaumagahan, no. kukunin niya na yung bag niya, kukunin na yung lagayan ng kutsinta, pasok na siya dyan, elementary. Ibinibinta niya sa mga classmate niya. Nabibinta, pag uwi niya, bibigay sa akin yung pira. Mama, ito pira. O. Kaya since nung elementary siya, yun na, nagdidiskarte na siya. Ngayon, nung mag-high school na siya, pag Sabado at Linggo, pumapasok siya sa ukay-ukay. No. O binibigyan siya ng ng pira Sabado, Linggo. Pag Lunes, meron siyang pamasahe. O pag Sabado na naman, papasok na naman siya. O ngayon po, tinatawagan nung taga-Daraga na naga-ukay-ukay dyan. Sabi ko, Nini, nakita ko ang sitwasyon. Parang mahihirapan ka na magtitindira ka pa. Natutulog ka nga. Kagabi nga, alas 11, dito ako. Sabi ko, Nini, matulog na tayo. Masakit na ulo ko. Sabi ko kagabi, kung minsan 2 beses lang ako gumising, gising pa. Dito nagpailaw nga, dito na lang yan, sige, sulak. Nini, 2 beses na ako nagising, nag-CR, gising ka pa. Matulog ka na, papasok ka pa bukas. Sana sa pagpunta ko ulit dito, yung matsatsambahan ko kayo na nagtitinda kayo maglula. Opo. Para... Sa Linggo, luluto kami ni, para ilako namin yan. Ay, sa Linggo, magluto kayo sa Linggo? Opo, sa Linggo, pagpunta, Sana matsambahan sana matsambahan niyo po, sir. Opo, matsambahan niyo po, sir, na nagluluto kami. Makikita niyo po na nagtitinda po kaming maglula dyan sa labasan. Kaya yan po. Kasi kung hindi po kami magsikap, wala naman po. Ito po naman, nakita po ninyo asawa ko, disabled na. Ang tagal na po, buhat ng mabangga po yan, wala na. Mabuti po, nung nakakapagtinda pa yan ng isda, hindi man masyado kami nahihirapan kasi nakakatulong pa siya. Ngayon po, na mag-isa na lang po talaga. Mag-isa na lang po na kumakayod, lahat. Nay, doon sa nung time na yun na ba yung pumunta dito noon na may kasama akong pumunta na may tula kang ginawa kay Ma'am Laura, opo, mayroon po. Ano ba yung tula mo na ginawa mo noon, Nay? Nakalimutan ko na. Nawala na po. Nung tula ko na isang araw, memorize ko lang yun. Na sinabi ko, nakaupo ako, sabi ko, isang araw po, nakaupo ako sa puno ng mangga. Iniisip-isip ko po kung paano makatapos itong aking dalaga. Ngayon po, dumating po itong si Sir Jose. Ako po'y nanalangin, dumating si Sir Jose sa amin. Sana po, pinausap po ako niya, sabay umiiling-iling, Nanay Ima, ikaw po'y manalangin. Na sana po may pusong sa inyo'y
matulungin. Ngayon po, isang araw, bumalik po si Sir Jose, may dala ng magandang balita. Nanay Ima, may tumulong na po sa inyo. Yun po nga po si Ma'am Laura. Ngayon, nawala kaya yung tula ko dyan, gagawa naman ako. Ngayon, sabi ko, kaya nung mayroon akong magandang balita, na si Ma'am Laura, nagpadala po sa inyo ng tulong si Ma'am Laura. Doon po, laking tuwa ko po at ako'y napaluha na ang sabi ko, ito na po ang sagot sa aking napakalaking problema. Kaya sabi ko sa sarili ko, Ma'am Laura, ikaw po ang naging hulog ng langit para sa amin. Kaya wala akong sukat bayad po sa iyo na kabutihan, kundi ang panalangin na araw-araw po sanay kayo'y iligtas sa anumang klaseng problema o karamdaman man. Araw-araw na sanay kayo'y iligtas ni Ama na kayo po ay matulungin. Nagawa naman po ako, sir, kasi nawala. Kay Ate Inday, maraming salamat po sa tulong po ninyo sa amin, napadala po ninyong bigas. Alam nyo po, maraming tulong po yun sa amin kasi po na yun sa amin, nakapagdugtong sa aming kahirapan, na itawid po namin ang aming sa pang-araw-araw na pagkain dahil po sa padala ni Ma'am Inday sa amin na pagkain. Kaya Ma'am Inday, napakalaking swerte po, marami pong salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, naramdaman ko po ang parang gabi-gabi nag-iisip ako kung papaano kami. Pero nang nabigyan na padalan po ako ninyong ma'am, nung gabi po yun, napakasarap ng pagtulog ko. Hindi po ako nag-iisip kung saan po ako pupulot o kuhahagilap ng pagkainan naman namin. Nabigyan po ako ng katahimikan ng ilang linggo dahil po sa tulong ninyo, Ma'am Inday PB. Maraming salamat po. Wala po akong ikapagsukat, ikagaganti po sa inyo. Wala naman po akong ikababayad na pera. Kundi ang panalangin ko po na sana po, Ma'am, iligtas po kayo araw-araw. Ingatan po kayo sa anuman pong problema, na sana po lagi po kayong tulungan ng Panginoong Diyos na maging malakas, masigla, malusog na pangangatawan. Araw-araw po isinasabay ko po kayo sa panalangin na sana po ingatan kayo, iligtas anuman pong lahat ng mga problema dito, iligtas po kayo na sana po hindi kayo mabigyan ng karamdaman, at saka marami pa kayong matulungan na gaya namin na mahirap na nakalampas sa problema. Natulungan po nyo, Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Inday PB, sa tulong na ipinadala nyo po sa akin. Napakaraming salamat po. Wala po ako sukat ibayad na pira sa inyo, kundi ang pasasalamat at ang panalangin kung araw-araw po iligtas kayo sa anumang uri ng problema. Ngayon na, mayroon din pinaabot si Ma'am Laura para kay Angeline sa kanyang pang-allowance ba yung yung binigay ni Ma'am Laura. Angeline 1,000, 1,002, 3, 4, 5, 6. Ano masasabi mo kay Ma'am Laura? Ma'am Laura, maraming salamat po kasi may allowance naman po ako para sa buwan ng October po. Napakalaking tulong na po nito, Ma'am. Pinapangako po na pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko para hindi po masayang yung tulong po na ibinigay nyo sa amin, lalo na po sa akin sa pag-aaral ko po. And lagi ko pong ipinanalangin na sana po ligtas po kayo at ilayo po kayo sa mga kapahamakan, bigyan pa po kayo ng malusog na pangangatawan para po marami pa po kayong matulungan, Ma'am. Salamat po. Ano masabi mo, Nay? Ma'am, maraming salamat po sa naalala sa tulong na naibigay po ninyo sa apo ko. Kasi po minsan noon nga sabi ko, ay naku po,
paano kaya ito? Kung wala ning allowance si Angeline, parang hindi ko naman po makakaya, sabi ko. Kaya sabi ko, maraming salamat po, ma'am. Sana ipadala naman po ninyong tulong na allowance po ni Angeline. Maraming salamat po. Ito po'y malaking tulong na po, na hindi na po ako ang magpoproblema, hindi na po galing sa akin ang gugugulin niyang pera, na ako po'y ano na lang po sa kanya, guide na lang po sa kanya kung papaano. At saka po, ma'am, pinag-iibayo naman po niya ang pag-aaral dahil po kayo po ang malaking inspirasyon po namin na maglula. Dahil po sa tulong ninyo, yan po ay lalong nagka-inspired ang apo ko pag-aaral. Dahil po sa tulong niyo po, ma'am. Maraming salamat po. Talaga po, ma'am. Hindi po kaya talaga sukat akalain na ganito po ang mangyayari. Wala po akong idea kung paano. Pero po, nung dumating po itong si Rosie, kayo po, ma'am, nabuhayan po ako ng loob. Kaya po, ma'am, maraming salamat po. Sana po, wala po kayong sawa. Matulungan niyo po lagi man ang apo ko dahil hindi ko po talaga kaya na siya po ibigyan ng allowance. Kasi po, sa dilihinsya ko po, kapos pang nakatama lang po na makakain kami ng 3 beses ang araw. Ano pa po ang ibibigay ko sa kanyang allowance? Kaya maraming salamat po, Ma'am Laura. Marami pong salamat. Thank you po talaga. Wish ko po ang long life niyo, ma'am. Salamat po talaga. Naglalangan niya ako. Nag-ibi na ako sa galma. Puno daw na ko na naipan. Hindi ko man nga na kun kaya yan. Alawas. Ano masabi mo tay kay Ma'am Laura? Salamat po, Ma'am Laura, dahil natutulungan mo ang apo ko. Dahil kung sa akin lang, hindi namin kaya yan, wala na akong hanap buhay. May karamdaman po ako, hikain ako. Parte. Kung baga sa anong bilang ng araw ko. Now, Domingo. Kaya maraming salamat. Sana Tutukot cinta. magabayan ang apo ko dahil desididong mag-aral. Bit-bitan. Wala namang kaming magagawa. Ipaglalako ka dyan sa mga balay-balay. Kawawa naman. Ang kondisyon na Maiwan man lang namin na nakatapos ng pag-aaral hanggang maubos. Lug. para may kabuhayan siya. Yun po, salamat sa Ano ka lang tayo, magpalakas ka lang. Opo. Iluwas mo baga. Sana po, Ma'am Laura, gabayan kayo ng Panginoong Diyos. O kaya sabi ko, Huwag kayong pababayaan. dito sa lao. Iligtas kayo sa anumang uring mga kapahamakan Palong na sa para mabuhay kayong payapa sa mundong ito. Huwag ka lang tayo magbuhat-buhat na malakas kasi hindi mo na kaya. Oo. Hindi na. Taga, ano na lang ako ng kambing. Taga pakain dyan o. Kapakain ng kambing, Pagod na ako. hinihingal ka pa paano. Pagod na ako. Nahirapan ka rin lang. Pagod na ako na naman, Mang Laura. Maraming salamat tayo. Singilon mo si Oh, Didi. thank you, Ma'am Laura. Kakuha kang balon dito. Naman. Yan. Sige tayo, maraming salamat din tayo ha. Oh, Oo. So paano nay? Apoy ano muna? Apoy muna ay alis muna. Angeline. Maraming salamat din ha. Opo, thank you po. So ayan mga kalingap, maraming salamat po kay Ading Laura Imbiragit Official sa kanyang pinadala na pang allowance kay Angeline. Maraming salamat po talaga sa walang sawang pagtulong ninyo sa ating mga kababayan na lalong-lalo na kagaya kay Angeline at kila Nanay Emma. Kaya maraming salamat po talaga. Maraming salamat din po kay Ate Inday PB sa mga pabigas po niya na kanyang pinadala sa atin. Maraming salamat po din sa lahat talaga. At kay Kuya Bal Santos Matubang, maraming salamat po. At kay Ate Edna Vlogs, maraming salamat. At kay Kalinga Prab. Maraming salamat po sa lahat sa mga nandito sa ating premiere, sa mga taong nanonood lagi sa ating mga new upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Ate Dol Dumundon, maraming salamat po kay Ate Dol Dumundon. At kay Ate Christy Permosilio,
Sa lahat po ng mga nandirito, maraming salamat kay Ate Joymate at kay Ate Susana Bartolata Mix Vlog at kay Ate Honey Gold Vlog. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang panunood at pakinggan ng aking mga bagong upload. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At sa KTV Angels, shoutout po sa KTV Angels, headed by Kindred TV Official or Kindred TV. Maraming salamat. At kay LMBO supporters, maraming salamat. At kay Ading Laura Imberakito Official, maraming salamat. Kay Ate Rich Vlog, maraming salamat kay Ate Rich Vlog. At sa kay Maria Cusinera, kay MK, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Broken Dread. At sa lahat po ng mga nandito sa ating premiere, maraming salamat. Shoutout po kay Ate Inday PB. Sa lahat po ng mga nandito, kay sa grupo po ng Team Beehive International Sponsors, maraming salamat po sa inyo sa inyong pinadala sa atin para mayroon po tayong ma-share sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa walang sawang pasasalamat sa inyong taos-pusong pagpaabot ng tulong sa mga kababayan natin. God bless at mabuhay ang Team Kalingap. Bye-bye! Kita-kits na naman tayo ulit sa susunod natin ng mga vlog. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Ni minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan. Hindi niya alintana para lang makapaglaan. Makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa
Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod kahit na para sa inyo. Lagi nandyan siya at mag-aabot ng